Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, kung ngayon pa lang po kayo nakapanood dito sa aking bagong segment na ito, ang segment po na ito, ginawa ko po ito dahil marami sa akin laging nagme-message. Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment. Ang take ko. Mapapanood po ninyo ito dito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Okay. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan. Anong take ko dito sa matinding pambabastos ni Senador Cayetano, ni Alan Peter dito kay Commodore J. Tariela? Matindi pala ang pambabastos nito ni Cayetano. Ang yabang talaga nitong senador na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ayon mismo yan kay Commodore J. Tariela. Ang sabi pala sa kanya ni Cayetano, ayon dito kay Commodore J. Tariela, sinabihan daw siya, tumigil na daw sa nito, kung gusto daw, kung gusto daw nito na tanggalin na yung uniforme niya, wag na siyang mag-uniforme, mag-vlogger na lang daw. Imagine niyo naman yan, mga kabunyog, mga kabayan. Kumbaga, sobra naman kung makapang insulto ito. Dito kay Commodore J. Tariela. Sabi nga ni Commodore J. Tariela, ano bang ginawa kong mali? Ano bang ginawa ko na na hindi maganda para sa bayan, para niya ako insultuhin ng ganun? Ano daw sinasabihan daw siya ni Cayetano na naka-uniforme pa naman siya tapos ganun yung mga ginagawa niya o pinagsasabi niya tungkol sa China. Ang tinutukoy kasi diyan ni Cayetano, yung ginawa na presentation ni Commodore J. Tariela, yung may caricature ni Xi Jinping, ang presidente ng China. Yun ang sinasabi ni Cayetano na mali daw na ginawa ni Tariela, na binastos daw nito ang presidente ng China. Ang diplomatic daw yun, mali daw yun. Kaya kung gusto daw ni Tariela na ganun ang sinasabi niya o ginagawa niya, wag siyang mag-uniforme, tanggalin niya yung uniforme niya. Kung gusto niya, mag-vlogger na lang siya. Mga kabunyog, tama bang sabihin yan? Tama bang sabihin yan kay Commodore J. Tariela? Kung medyo may mali man si Commodore J. Tariela o parang nakalampas siya, hindi mo siya dapat bastusin ng ganun. Dapat pa nga sabihin mo, Commodore, ano naman yung sinabi mo? Totoo naman yun, nakakagalit na yung ginagawa ng China. Pero medyo naman talaga yun nakakaano naman yung mo, ginamit mo yung caricature na yun. Pwede naman yung ganung may pabiro Maunawaan pa siguro yun ni Commodore J. Tariela. Ang una muna, suportahan mo si Commodore J. Tariela sa pagiging matapang niyang naninindigan para sa ating bansa. Ang malungkot, itong senador pa ng Pilipinas na si Cayetano, pinagalitan pa si Commodore J. Tariela, binastos pa, ininsulto pa. Tanggalin na lang daw ang uniforme kung ganun daw ang ginagawa ni Tariela, mag-vlogger na lang daw. Kaya sabi nga ni Commodore J. Tariela, grabe, hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa ko na sobra niya akong pagsabihan ng ganun? Binastos daw siya, ininsulto daw siya kasi nga naman. Ganun ba? Sabi nga ni Commodore J. Tariela, ano ba siya? Sobra na ba ang kanyang ginawa para pagsabihan ng ganun? Hindi naman Sa katunayan, kasulus-saludo nga itong si Commodore J. Tariela kasi isa ito sa mga matapang na naninindigan para sa ating mga teritoryo. Isa ito si Commodore J. Tariela bilang tagapagsalita ng Coast Guard. Matapang talaga siyang naninindigan para sa ating soberanya at sa territorial integrity ng ating bansa. Dapat nga saluduhan itong si Tariela. Kung mayroon man siyang nasabing ganon, yung caricature na, controversial na caricature tungkol sa
ah, kay Xi Jinping, ah, ano ba naman 'yun? Isang beses lang nagawa 'yun ni Commodore J. Tariela at hindi naman 'yun sobrang mali, hindi naman 'yun ah, sobrang, ah, nakakahiya yung ginawa ni Tariela o bastos yung ginawa ni Tariela na dapat mo na siyang insultuhin ng gano'n. Parang ang reaksyon ni Cayetano parang, ano na siya ng China, ambassador na ng China o kaya embassy official o kaya tagapagsalita ng China, eh. Masyadong ano, over ang reaksyon nila Marcoleta, nila Padilla at saka nito ni Cayetano para umabot sa gano'n ang mga paglastada nila kay Tariela. Kaya sabi nga ng marami nating kababayan, nakakalungkot, mga senador pa naman ito tapos gano'n sila. Pero nagpasalamat naman si Commodore J. Tariela na sa pinakitang suporta ng mga senador tulad nila Senador Ping Lacson, Senador Kiko Pangilinan, Senadora Risa Hontiveros, si Ervin Tulfo, pati si Senate President Soto at yung mga karamihan ng mga senador. Sa kabila ng mga ginagawa nila Cayetano na harangin, tinangka nilang harangin yung pagpasa ng resolution, eh. Resolution 256, yung resolution na nagkukundina sa pambabastos ng China kila Tariela, kay Senador Kiko Pangilinan at kay Senadora Risa Hontiveros. Kahit sa kabila ng mga maniobra nila Marcoleta at sa kanila Cayetano na harangin na wag makalusot ang nasabing resolusyon, sinuportahan pa rin ito ng nakakaraming mga senador. Kaya saludo pa rin tayo sa ating Senado na naninindigan para sa ating soberanya at para sa integridad ng ating pambansang teritoryo. Kaya ano ito, dahil doon kahit naman si Commodore J. Tariela, kahit nadidismaya siya sa ginagagawa sa kanyang pang-iinsulto ni pambabastos ni Cayetano, nagpapasalamat pa rin siya na mas maraming mga senador naman ay mabubuti at matitino at naninindigan para sa bayan. Kaya yun naman ang bumabawi. Pero nadidismaya si Commodore J. Tariela sa pambabasto sa kanya ni Cayetano. Itong si Cayetano na madalas pa naman mag-quote ng Biblia, kumbaga may mga paluhod-luhod pa, mga pagdarasal, pero tingnan mo ang kanyang mga sinasabi at mga ginagawa. Mga kabunyog, mga kababayan, anong take ko dito sa reaksyon ni Senadora Risa sa posibleng alyansa sa Administrasyong Marcos? Tinanong si Senadora Risa kasi napag-uusapan nga yung posibilidad na tumakbo siya sa 2028. Tinanong si Senadora Risa, may plano ba talaga siyang tumakbo bilang presidente o vice presidente sa 2028? Ang sagot ni Senadora Risa dyan, yung dati niya namang sagot, handa siya, bukas siya. Kung talagang siya ang piliin ng oposisyon at magkakaisa ang oposisyon na siya ang suportahan at wala namang ibang tatakbo sa oposisyon, handa siyang tumakbo, presidente man yan o vice presidente. O kung ano man ang ibigay umanong papel sa kanya ng oposisyon, ng United Opposition, handa siya. Hindi niya naman sinabing gusto niyang tumakbong presidente. Ang sabi niya lang, bukas siya kung ano man ang ibigay sa kanyang papel. Ang importante lang, magkaisa ang oposisyon kung ano ang plano sa 2028 at ngayon pa lang dapat nag-uusap na at magkaisa na kung ano nga ang mangyayari sa oposisyon. Sino ba ang ipambabato? Sino ang kandidato sa presidente, vice presidente? Ang sabi ni Senadora Risa, kung siya ang mapili sa presidente, handa siya. Kung vice presidente, handa siya. Kung hindi naman, mayroong iba, handa rin siyang tumulong kung ano man ang ibigay sa kanyang papel. Ngayon, natanong sa kanya yung paano kung yung administrasyon, ang administrasyong Marcos, ang kampo ng administrasyon, ay makipag-alyansa sa oposisyon? Ang sagot niya ni Senadora Risa, yan yung medyo mahirap-hirap ngang sagutin. Kasi sabi niya, sa party niya, wala pa siyang readyng kasagutan diyan. Kung handa sila o sa kanya, kung siya mismo handa na makipag-alyansa sa administrasyon. Kasi sabi nga ni Senadora Risa, hindi naman simpleng usapin yan. Hindi simpleng bagay yan. Kailangan niyang pag-usapan. Kasi nga, syempre, ang Marcos kasi o ang pamilya ang Marcos ay
matagal yan na may ang kasaysayan ng politika natin. Siyempre, matagal na kalaban ng mga dilawan, ng kakampings ang Marcos. Mula pa noong panahon ng matandang Marcos, panahon ng diktadura noon ng martial law ni Marcos, kalaban na yan ng mga grupo na kasama sa mga dilawan. Hanggang sa mga sumunod na mga elections magkalaban. Hanggang sa elections ng 2022, yung laban ni Leni, laban kay PBBM. Hmm? Kaya sabi nga ni Senadora Risa Ontiveros, hindi madaling sagutin ang tanong na yan kung tatanggapin ba, kung siya mismo, okay ba siya na makipag-alyansa sa administrasyon. Pero, ang sabi naman ni Senadora Risa, pag-uusapan yan. Ang sinasabi niya lang, hindi pa siya makakasagot yan. Yan ang isang bagay na kailangang upuan, pag-usapan ng mga nasa oposisyon. So, ibig sabihin, hindi niya naman sinarado na hindi. Pero hindi niya rin sinabing oo. Kumbaga, ang sagot ni Senadora Risa sa posibilidad ng alyansa sa administrasyon, hindi yan isang bagay na madaling desisyonan. Yan ay kailangang pag-usapan dahil nga yan hindi naman madaling desisyonan yung bagay na yan. Pero sa marami naman ng mga leaders, maging sa administrasyon o maging sa oposisyon, lahat naman naniniwala na hindi madali ang laban sa 2028. At marami ang nagsasabi na kung talagang gustong matalo ang kampo ng Duterte, mahirap kung ang magiging laban ay three-cornered fight, na mayroong manok ang kampo ng administrasyon, mayroong manok ang oposisyon, at mayroong manok ang Duterte. Mahirap ang magiging laban. Baka pagkaganyan, manalo si Sara Duterte. Kaya may mga nagtutulak, maging sa kampo ng administrasyon, napanood natin yung interview kay Junvic Rimulya. Nung tinanong siya kung tatakbo, sabi niya bukas sa posibilidad, hindi siya sarado. Pero sabi niya, kung tatakbo man siya sa administrasyon, dapat isa lang ang kandidato laban sa kampo ng Duterte. Ganon din naman sa side ng oposisyon. Si dating Senador Sani Trillanes, lagi niyang sinasabi, dapat mag-unite ang third force, itong kampo ng Pinklawan, mga Pinklawan, at saka iba pang middle forces, dapat mag-unite sa kampo ng Marcos ng administrasyon para labanan si Sara. Si dating Senador Sani Trillanes, ganon ang tinutulak. Maging si dating Secretary Ronald Llamas sa mga talakayan, ganon din ang kanyang tinutulak. Kumbaga ito ay pagkilala na mahirap ang laban sa 2028. Kailangang magkaisa para matalo si Sara. Kaya lang kung paano yan gagawin, paano gagawin yan, sino-sinong mag-uusap para dyan, paano ang magiging pag-uusap niyan, paano ang alyansa na yan, yun ang wala pa. Kaya nga tinatanong si Senadora Risa anong masasabi niya sa ganyan, ang sagot niya, medyo mahirap desisyonan yan. Kailangan niyang upuan at pag-usapan ng malaliman. Pero kung bukas ba sa ganyan, hindi naman sarado. Hindi sarado na hindi posible ang ganyan o mahirap mangyari yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, anong take ko dito sa sinabi ni Cayetano? Sabi ni Alan Peter Cayetano, yang si Llamas, si Ronald Llamas daw. Ano bang niya? OB. Ang ginamit niyang term OB daw eh. Ano nga yung ibig sabihin ng OB? Tingnan ko nga. Sabi kasi ni Ronald Llamas ay ni Cayetano, si Llamas daw ay OB. Mga kabunyog. Yun ang ginamit na termino ni Cayetano. Sa Senate, mayroong OB, official business. There's another kind of OB, oportunistang balimbing. Yan yung tawag ni Ang sabi kasi ni Cayetano, noon daw panahon ni Pinoy, ng presidente pa si Pinoy, si Ronald Llamas noon ay presidential assistant for political affairs. Kumbaga ang posisyon ni Llamas noon, siya ang nag-a-advise sa presidente tungkol sa mga usapin sa politika, political affairs. Siya yung presidential assistant doon or presidential advisor on political affairs. Ngayon, sabi ni Cayetano, nagkwento daw sa kanya si Llamas na hindi niya gusto ni Llamas yung ginagawa ng presidente tungkol sa China. Mali daw na ikinaso ito doon sa The Hague, at mali daw na ini-involve yung ibang bansa
Dapat daw Pilipinas at China lang ang nag-uusap, bilateral. Hindi na daw dapat sinasangkot ang arbitration. Ah, mali daw yun. Pwede namang mapag-usapan. Yun daw ang sinabi sa kanya ni Llamas. At kaya kung ang sabi sa kanya ni Llamas noon, mali ang policy ni Pinoy noon na ang pinupursong track ay multilateral kung saan-saan forum linalapit ang issue ng China. Dapat bilateral. Pwede naman pag-usapan ng China, nation to nation, China at Pilipinas lang. Kaya ngayon, sabi ni Cayetano, ngayon iba na daw ang mga sinasabi ni Llamas. Ah? Balimbing daw si Llamas at hindi lang simpleng balimbing, oportunistang balimbing. O, o ngayon mga kabunyog mga kabayan, anong take natin diyan? Sinagot na rin niya ni Llamas eh. Sabi ni Llamas, hindi niya raw alam bakit siya naging topic o nilastada siya ni Cayetano doon sa Senado. Pero, hmm, um, sino daw ba ang balimbing? Sabi ni Llamas. Sino ba ang oportunistang balimbing? Oo nga naman. Ang oportunistang balimbing ay si Cayetano. Si Cayetano. Ay di ba nung panahon kasama yan sa line-up ni Pinoy? Pinklawan, adilawan yan eh. Sumama yan sa line-up ng administrasyon ni Pinoy noon. Bakit? Kasi siya, gusto niyang sumama sa administrasyon kasi may makinarya ang administrasyon ni Pinoy noon. Siyempre, may makinarya at malakas kung nasa administrasyon siya. Pag nangangampanya yan noon sa kasama sa line-up ng Daang Matuwid Coalition, mayroon pang gloves siya na pula noon si Cayetano. Oh, kasama yan, nakadilaw yung mga kasama niya. Siya naman, kasama ng mga dilawan noon, nangangampanya siya noon bilang senador. Nanalo siyang senador noon dahil kay Pinoy, dahil sa makinarya ng administrasyon ni Pinoy noon. Tapos ngayon, nasaan na siya? Duterte. Sinusukan niya na ang mga dilawan. Sino ba ang nagpanalo sa kanya noon? At saka, hindi ba siya kasama din noon sa dilawan? Yung senatorial candidates ni Pinoy noon? Kung hindi siya kumbinsido sa dilawan, hindi siya sumama sa senatorial lineup noon ng administrasyon ni Pinoy. Kaya, siya naman ang unang-unang oportunistang balimbing eh. At saka, sabi nga ni Ronald Llamas, pinakita ni Ronald Llamas yung picture nung yung picture ng mga opisyal ng Pilipinas na pumunta doon sa Dahig na nakipaglaban doon sa umattend doon sa Permanent Court of Arbitration sa Dahig. Yung picture na yun na pinakita ni Ronald Llamas, nandun siya sa harapan. Kasama niya dun sa harapan, nandun si Ronald Llamas, nandun si dating dating Justice pa noon, Antonio Carpio, kasama rin si dating Justice pa noon ng Supreme Court, Francis Ardilesa, si dating Solicitor General noon na si Pilo Hilbay. Yun yung mga nanguna eh. Yun yung mga nanguna sa Pilipinas sa paglaban sa China sa Permanent Court of Arbitration. At kasama si Llamas doon bilang presidential advisor on political affairs ng administrasyon ni Pinoy. Kaya ang pinapakita ni Llamas, hindi totoo yung sinasabi ni Cayetano. Dahil ang totoo, isa siya, si Llamas, sa mga kasamang nakipaglaban sa China sa arbitration doon sa Dahig. Hindi man siya abogado, pero kasama siya ng mga delegasyon ng gobyerno ng Pilipinas na umattend doon sa Dahig. Kaya pinapabulaanan ni Llamas yung mga paninira ni Cayetano. Kaya ang sabi ni Llamas, 10,000 na rason na daw ang sinasabi ni Cayetano para lang pagtakpan ang kanyang pagiging pro-China. Patama ito kay Cayetano kasi yung 10,000 nga, di ba nangako yan si Cayetano noon? Mamibigay ng 10,000. Nung panahon yata yan ng COVID, wala namang nangyari. Anyway, sinagot ni Llamas yan, ang totoo, itong si Cayetano ay pro-China at pro-Tokhang. Kaya sabi ni Llamas, hindi naman mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Si Cayetano ang taong hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya binalikan ni Llamas si Cayetano. Ay marami pa namang alam niyan si Llamas tungkol kay Cayetano. Bakit? Presidential advisor siya on political affairs.
nung panahon ni Pinoy. Alam niya ang mga galawan ng politika. Alam niya kung ano ang mga galaw ni Cayetano. Kaya sabi nga ni Ronald Llamas, hindi naman mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Ayaw na rin lang sigurong ilabas ni Llamas yung mga baho ni Cayetano. Pero maraming alam yan si Llamas. Kasi dati siyang political affairs. Presidential advisor on political affairs. Pag ikaw yung presidential advisor on political affairs, lalo nung panahon ni Pinoy, alam niya ang mga baho ng mga ano noon, nila ng mga senador noon, alam niya 'yan. Bakit? Trabaho niya 'yan noon. Alamin ang mga baho ng bawat mga senador noon, bawat kongresista, lahat. Kasi kailangan niya 'yon para ma-brief ang presidente. Kung paano pakikitunguhan ang mga politiko nung panahon ni Pinoy. Ayaw lang sigurong ilabas ni Llamas, pero pag linabas ni Llamas yan, sigurado mahuhubaran yan si Cayetano, malamang. Kumukontrol pa nga siguro si Llamas ng mga sinasabi niya tungkol kay Cayetano. Ang sinasabi lang ni Llamas, hindi mapagkakatiwalaan yan si Cayetano. Hindi niya na dinitalye kung anong mga alam niya tungkol kay Cayetano. Pero ang sinabi niya tungkol dito, ito ay pro-Tokhang at pro-China. At kung balimbing lang naman ang pag-uusapan, ay mas balimbing si Cayetano. Kasi kung saan-saan niya napunta, kung saan-saan napunta. Nag-ano yan sa mga dilawan, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, nag-Duterte naman. Tapos ngayon, may panahon na sumasama sa Marcos. Kahit nga si Sara Duterte, hindi, ano din yan eh. Nakaaway din niya ni Cayetano kasi nga oportunista si Cayetano. Napaka-oportunistang balimbing. Kaya sabi nga ni Llamas, tinawag siya na oportunistang balimbing ni Cayetano. Sino ba ang oportunistang balimbing? Ayan. Kaya matindi ang resback ni Llamas kay Cayetano. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.